church. Mahimo na mga inspiration. Kung ano sa ipakigbahin dito sa among makaigsuunan nga dito sa tabot sa Cebu City at dunay usa ka iglesia nga manasigon sa pag-alagad sa Ginoo ang Kabuno SDA Church. So kagayan mga kaigsuunan, we will keep you in our prayers as well as you keep us in our prayers. Okay, so nabalatan ko sa galingon ng ating presider na short promotional talk. I'm not sure how short is short. No, wala akong nakita na kasi ang short is very short para sa kuha. Sige naman kayo sila, no? Mga i-dispense sa kung mataas-taas ang galit ko. Kung dugay, marag bilang nakatigan yun, no? Nga makabalik niyo din ako. So, ako lang yun mga kayo. Anyway, sa batuman karon, wala na tayong mga other appointments, wala tayong mga atuan, no? Nga lahi, nga tumimuon, but to worship God, no? Nini adlawa. Okay? So, ang ato ang sa gospel promotion na kayo na nagisentro din sa evangelism. I don't know kung inyo po na niabot po sa inyong pagmunahon ng mga kayo. Sabihan na batak-batak pa ko. Naguna-una ko ba, mano sige mag-birthday sa gospel promotion? E ako nasabtan mag-birthday mga kayo kung sa kabutakin i-promote, dili siya ka ng sold out. Muna yung i-promote para mahalin siya, di ba? Meaning to say, wala pag-birthday na kuha siguro, wala pag-birthday na kuha ang value sa mga kayo doon sa gospel promotion. Kung ako ikwenta mga kaigsoon, I try to calculate. If your age is 50 years old, o niya, sa usa ka tuig, every first Sabbath of each month, nasintro din na siya sa evangelism, right? Okay. So, doon ay dosing ka-evangelism promotional talks sa usa ka tuig. So, kung nagpagidaro ka o 50 anyos, nakapaminaw ka o 600 ka-evangelism promotional talks. Siguro, butata, nakasiba for that particular Sabbath. O may isa na to, isang mga 500 na lang mga kaigsuunan. Wala pa ba yung na-sink in, no? Makaino na, wala pa yung na-sink in sa akong no? Ang kinig-evangelism. Alright. So, also, yung ay katuyuan mga kaigsuunan, doon na tayo promotional talk. This is, wala na pasabot mga kaigsuunan na wala pa din nahalin. This is to inform, to give us new information, no? Makapagtabang sa ato, makadunagan pa rin ang ato mga kadasigon. This is to persuade sa atong mga church members na kung walang pag-yun nga may bati sa take part sa pagpahat na sa pulong sa Ginoo. And to remind us, mga kaisunan, na doon na tayo responsibility, doon na tayo obligation as followers of Christ. Okay? And this is also to increase participation and encourage members to take charge of our spiritual development. Kita mga kaigsunan, kita mga inahan, mga ginikanan, tanaw sa atong anak, hindi kita masugot na baby lang na sila forever, no? Nagagmay na nila sila kanunay, kung hindi, gusto na makakita sila na na-develop in every aspect of their life. So, sa mga kaigsunan na tungkol sa atong anak, sa gusto. Okay. Ano lang mga kaigsunan sa atong anak? Asabi pa kaigsunan atong hangyo, kamo sa pagdakos sa mga umat. Our Almighty God, our compassionate Heavenly Father, good morning, Lord, and happy Sabbath. Your people, O God, are here inside your sanctuary, ready to listen to your words. Lord God, please speak to each of our hearts under the influence of your voice, so that we will be able to grasp the lesson, the message that you want us to have this morning. Lord God, forgive us. Help us to set aside our worldly cares, anything that will hinder us from hearing your voice. Lord, thank you for the complete forgiveness of all our sins and for answering our prayers. This I pray in the precious name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Okay. Isip mga Adventist mga kaigsunan, at ginatagan din nato o
evangelism o ang importansya niya sa ato nga kinabuhi. Nasayon na ito mga kaigsunan na kung saan evangelism. Mga batanon, no? Nasayon na ito sa evangelism. It is an act of sharing, okay, the gospel message to other people. Okay? So, haron ta, no, we will live up to the name in Adventist, no, waiting for the second coming. O dili lang natin, no, we will not keep that to ourselves, for ourselves. Kundi ato ipakikbahin. Kasi Ginoong Jesus mo balik na yun. And that is why there is evangelism. Okay? Matthew 28, verses 19 to 20 says, Jesus commands his disciples to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Muli siya makaisunan ang dako nga commission. Nga ihata ni Ginoong Hesus sa iyang mga disciples. Kani ato o sa mga disciples niya karon nga mao kita mga kaisunan. Okay. Ang central theme of throughout the Bible is about evangelism. O naay mga many biblical characters mga kaisunan, no, nga serve as examples of effective evangelism. Mga kaisunan, sige atong i-ublihan natin mga hunahuna. Let's try to recall mga biblical characters. Kinsa sa inyong hunahuna mga kaisunan kung saan ini na maayo nag-set of good examples sa evangelism as evangelists. Paul, yes, of course, Paul. Siya di makaisunan no, nga siya di tawag nga apostle to the Gentiles, no? Siya ang nagdala sa maayong balita nato sa mga hinten, no? Kinsa pa yun? Ha? Isa pa si Paul. Daghan mga kaisunan. Okay, you might not think na kanina mga katawa, kanina mga brother characters, still evangelists. Try to think of Noah. Noah preached for 120 years, di ba? Here he preached repentance para maluwas ang mga katawhan. Pero wag kayo kung makaisunan, bisag walay usa sa iyang walihan, no? Apan makayuto nga, he is a very good evangelist. Kaya naman, nasiguro yun niya yung tibuok pamilya. Laki pa ang mga mananap na isunod sa mga haka. Naluwas ng kaisunan. Kisa pa, si Abraham. He is also a good evangelist. Nga naman makaisunan. Sa diha ang lagi, sugo siya sa Ginoo nga gawas Abraham gikan sa imong yuta. No? Wala siya magduwa-duwa makaisunan. Nahimo siya nga amahan sa pagtuo. Okay. Sunod makaisunan si Moses. Unsa man ang dako kaayo nga role ni Moses, he led Israelites out from the bondage of the Egyptians. Okay? Elijah. Unsa man nagibon ni Elijah makaisunan? Dito siya nag-showdown siya makaisunan dito sa Mount Carmel, no, against the false prophets of Baal. Makaisunan, no? Wala siya mahadlok ni ini. Sunod si Daniel, a faithful servant of God, who served as an evangelist at tubangan sa mga Babylonian kings. Sunod makaisunan, si Philip, sa diha nga witness siya before the Ethiopian eunuch. O sa diha nga nabalaan sa eunuch makaisunan ang pulong sa Ginoo, diha ang pabautismo siya. Here are just few makaisunan. Si Peter, okay? Si Paul, sa yung dimension kay Galilean. Si John the Baptist is forerunner of Jesus Christ. Si Mary Magdalene, makaisunan. The very avid follower of Jesus Christ. Siya mismo ang nag-break sa news. Jesus Christ was resurrected. No iyang gisultihan ang mga disciples. Kanang mga igsunan mga, they are just few of the biblical characters. Serve as an example, no, sa how to be a powerful evangelist. Okay. O ato po na mga igsunan, evangelism take in many forms. Okay, o saan ini mga igsunan? The traditional preaching and Bible study. Traditional yet very important mga igsunan nga methods, no, of evangelizing. Next, makaisunan. Sharing our personal testimony. Makayuta. No, dili mo kabalo magwali, dili mo kabalo mag-Bible study, dili na mo akong spiritual gift. Yes, but
each of us has our own testimony that we can share to other people. No? Giun sa ta pagpanalangin sa Ginoo, giun sa ta paghigugma sa Ginoo, giun sa ta pag-usab sa Ginoo, and that is our testimony, very effective if we will share it to others. Inviting someone to church is another method of evangelism. No, atong mga silingan, atong mga kahigalaan. Sunod, handing out tracts. Di ato manggawa sa mga kaigsunan sa kadalanan, magkaputapod o mga tratados. It's one way of evangelizing. Going on a mission trip, no? Kaya nga yung mga kaigsunan, hindi ay sila provide o mga mission trip. No? It's one way. Then full-time missionary. Ang mga mga kaigsunan, they choose. No, they choose to be a missionary. Going to very far places. Mga kaigsunan, just to be an evangelist. Another form of kaigsunan, creative outreach initiatives. Sa mga outreach schools, community seminars, vacation Bible school, and mga kaigsunan, these events allow us to reach people. And the last one mga kaigsunan sa akong list is kining media mga kaigsunan, or the technology. And I would like to put more emphasis on this technology. No? How I wish itong mga young people na sila disulog kayo sa simbahan. I will not give, I will not talk about how to use your technology. Mas maayo pa mo kaysa ako mga kaigsunan. Now, I know technology very basic lang yun. But what I want to emphasize this morning mga kaigsunan, if we talk about technology, is our Christian life online. Mga kaigsunan, atong mga kaigalaan, atong mga colleagues, atong mga salinganan, they know that we are Seventh-day Adventists. But how about sa atong pag-send of messages sa online? Don't our messages reflect that we are Seventh-day Adventists? Do our messages point to Jesus Christ? Mga kaigsunan, na gusto i-share, no, not to shame this group of young people, but to give awareness sa atong mga batan. Doon na yung sa pag-grupo mga kaigsunan, hindi ko masayo, nakita ko na ako niya nabasa during sa last nga Youth Congress sa FBC. Alam, ngalan sa ilahang Facebook page mga kaigsunan, Adventist Youth Society, hindi na isulti kung asa mo na place. Adventist Youth Society. Kapag ninyo mga kaigsunan, it's very disappointing. Kaya ako nga nabasa dito ang message mga kaigsunan. Doon na yung sa katigulan, no? Doon na yung ang lang senaryo. Doon na yung sa katigulan na may appeal sa mga Youth Congress. Nag-tent siya doon sa tent sa mga batanon. Oh, of course, mga batanon, no? Sometimes they are uncontrollable. Sa diha na niyabot na is oras sa kagabi doon, sabat gihapon ng mga batanon. So, gibadlong sila sa maong nga nanay. Nga, pwede ba maghilom na ta? Kaya pinatulog na oras na sa pagpangatulog. Abi ninyo mga kaigsunan, nabasa na mo dito sa ilahang Facebook page. Nay, basi nalimot ka nga EYS Congress, dili man ni senior citizen. Ha 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 ha. Adventist Youth Society sila mga kaigsunan members. Ha 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 ha. Sunod nay. Ayaw ka-appeal. Dito na ka ma-appeal sa women's ministry. Basta daghan sila dito mga kaigsunan ng ipagsulti. Na makainom ka nga. They are so proud to claim as members of Adventist Youth Society. Pero ang sa ilang message mga kaigsunan, does it tell about who they are? Muna mga kaigsunan. Ako nabasa dito mga kaigsunan nga, kanang I-word sa technology is flame. It's a colloquial term that refers to kanang message mo of insult, nga laced with profanity, o kunya na yung mga kaigsunan, dili na maayo basahon sa mga katawan ng mga kabasan ninyo. Mauna mga kaigsunan na akong gusto emphasize sa technology. Yes, dili na nato mapugnan, dili na nato ma-deprive, dili na nato pinag-deprive ang ato ng mga kabatanunan paggamit sa ilang gadgets. But remember, young people,
freedom goes with responsibility. Be responsible in using your gadgets, no? Na ato ang mensahe, ato ang mga kahigalaan, ang tanan. Ato mga mag-explain niya, it's not limited within our scope only, kundi worldwide, makakabasa sa iyong message, they will know if you are an Adventist. Kung nakahimong ang mensahe makaigsunan, no? Nga pointing to Jesus Christ. So, muna mga kaigsunan, ang importante, let us be intentional. When we say intentional, mga kaigsunan, talagang tuyuon yun nato. Let us be intentional in representing Jesus Christ sa ato nga mga paggamit sa ato ang gadget. Dili lang, wala na sila nakilang taon ako. I can do whatever I want. No. Dili mga kaigsunan. Wala sila nakailang nato, but nabasa sa atong handog na makailang pa sila sa atong Ginoo. Mo ta na mga kaigsunan, no? Ang ato ang tumulong. Okay. Now, importante man mga kaigsunan ang evangelism. Tungkol kay it is a way for us to obey God's commandment. Right? Kita yung doon naman tayo komisyon sa kagilingon kagamihan. So, mauna ang kaigsunan, ang pamaagi. Isa sa pamaagi na ato nga matuman ang iyang nagisa. Isugo ka nato. Another important, it is a way for us to show our love for others by sharing the goodness of salvation to them. Okay? So, kung iguma ka sa mga silingan, sa mga katao, share the good news. Okay? Another one is, it is a way for us to grow in our own faith as we share it with others. Sabi niyo mga kaigsunan, kung atong ipakigbahin sa Ginoong Hesus Kristo sa uban, ang ato usab na pagtuo, mutubo. No? Mutubo mga kaigsunan. Evangelism is important because it helps to build and strengthen the church. Kaya nga naman kaigsunan, kung hindi ka mag-evangelize, wala tayo madala na mga kalag sulod sa iglesia, dili mo ito mga kaigsunan, knowing na ato ang mga naidad-idaran na mga kaigsunan, they will pass away soon. We will pass away soon. So, kinsa may mga muduga mo replace mga kaigsunan. Kaya ato ang mga kaigalaan na ato ang nadala, tabig sa pag-iglesia. Evangelism is important because it helps to fulfill the prophetic mission of the 70 Adventist Church. Kung sa kaya atong mission mga kaigsunan, kaila ang 3 angels' messages na nasa Revelation 14. No, muna ang mission sa ito ang iglesia. Okay. So, bumana na mga kaigsunan, how can we become better evangelists? First, no, siguro maghandog ka, gusto mo dito mo, take an active part sa ministry. But wala ko kaibalo how to do it. Okay. First, mga kaigsunan, we need to have a personal relationship with Christ. Tingnan pa nila mga kaigsunan, you cannot share what you don't have. Kung wala si Kristo natin mga kaigsunan, so how can we share Christ? So we need to have personal relationship with Christ. Next, study the Bible and spirit of prophecy. Ano doon na tayo i-share na ito sa uban mga kaigsunan? Sunod, build meaningful relationships sa atong mga kahigalaan. No? Sabi, wali ni Pastor Guy kagabi nga, higit manik ko yan, doon namin pa nagbingkil. No? Sa sulod sa iglesia, sulod sa atong pamilya, sa atong mga kasilinganan. Apan hinatong ta, kung dili maging manik yan na magkabingkil ta mga kaigsunan, from our end, nakita kung yun nato ang pagpaubos o ang pagpangayo o kapasayuan. No? Yun ka magulat mga kaigsunan na muduol nato ang atong na nasukan kung dili kita mismo mga kaigsunan. No? So let us establish good relationship with others. Learn to share your personal testimony sa kumikaingon mga kaigsunan. No? It's one of the methods na atong ma-share sa Jesus Christ. Learn to share the gospel message. So, inangat mga kaigsunan yung mga seminars. Ang atong mga leaders mga kaigsunan, kanunay sila nag-design ng mga programs to enhance the church members on how to be more effective in doing the ministry. Be open to new methods and technologies. No? Sa kung no? Isa sa mga effective method mo ang technology. Doon na nilaghan mga kaigsunan ang AWR, Adventist World Radio, ato sila mga kaigsunan, nagkaroon
acknowledge you properly. Seek training and support. And of course, trust God. Sa ating shiwait mga kaigsunan sa iyang libro na The Desired Ages na gayon, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Another one, mga kaigsunan, we need to be willing to step out of our comfort zones. Kasi mga kaigsunan, no? Naanad na kaita sa tuwang nahimutan na. Muna, mga kabataan, amo, yun na sila nag-remind kasi nga, ang kinabuhi, dili, sayon, dili, malipayon kanina. No? We need to step out from our comfort zone. At ato, makita, mga kaigsunan, ang sitwasyon sa ubang tao, no? And through that, ato sila mga kaigsunan, we will make friends with them and then share the gospel to them. The last one, mga kaigsunan, evangelism should be accompanied by acts of compassion and service. No, dili na ito malintan ng kaigsunan, no, kanunan, na mauna ang Christ method of evangelism. Okay. Happy na gid mga kaigsunan. Ako ni-share sa kaninyo ang quotation ni Ellen G. White, the gospel workers. The work of soul saving must be entered upon with heart and soul, and carried forward with persevering energy. It is not enough to merely talk of the love of Christ, but we must show it in deeds of benevolence and self-sacrifice. Ilang gini mga kaigsunan, walk the talk. Dili lang talk and talk, kung dili, walk the talk. Meaning, atong kinabuhian ang atong istorya. Dili lang kay, sige istorya, pero ang atong kinabuhi, sukwahin sa atong ipang faith. So in closing, mga kaigsunan, nag-ingon din niya, evangelism is not just a task to be completed, but a calling that we have as Seventh-day Adventists to share the message of God's love and salvation with all people, regardless of their race, regardless of the culture, regardless of the color, to all people. It is our responsibility to use the gifts and talents that God has given us to reach out to those around us and share with them the good news of Jesus Christ. Okay, mga kaigsunan. So, let us be inspired by the examples of evangelism in the Bible and in the lives of fellow believers. Dili na magtanong mga kaigsunan nito nagakaluya sa pagpananalig. Kundi tanaw na ito ang atong mga kaigsunan. Be inspired sa atong mga kaigsunan na dasig sa pagpanalaga. O gabaw sa tanan, be inspired by the Lord. Mga kaigsunan, I hope from this time on, 2025, let us dedicate ourselves, especially the young people. Let us be more intentional. Okay? The word is intentional to you. Let us be more intentional in representing